Ang demonstration na ito ay magtuturo sa inyo kung paano mag-edit ng WordPress website at kung paano kayo mag-add ng mga contents, posts, and pages. So, bago kayo magsimula, punta tayo sa login page ng WordPress. Nandiyan na yung inyong mga credentials. Click login. Okay, ito yung unang bahagi ng dashboard na tinatawag, kung saan dito ninyo i-manipulate yung mga contents ng inyong website. So, sa mga beginners, kung na-set up na ang inyong mga websites, huwag nyo nang pakialaman yung mga nandito sa bahaging ito. Ngayon, ang gagawin nyo lang, okay, ay pupunta kayo dito sa pages. Kung titingnan ninyo kung ano-ano yung mga pages ng yung website, click nyo ang all pages at makikita natin dito yung mga active pages ng inyong website. Kung magdadagdag kayo ng page, click add new. Okay, at kung may lalabas na interface, doon na kayo magsusulat. Okay, dito naman sa posts, kung titingnan niyo yung mga iba't ibang posts, yan, ito po yung mga posts. Click nyo lang ang edit, may lalabas na page at doon kayo mag-edit. Halimbawa, titingnan natin ito, my first blog, edit. Okay, ito ngayon yung mismong blog ninyo. Dito sa bahaging ito kayo magsusulat itong text box na ito. So, kung gusto nyo magsulat, halimbawa, papalitan natin ito. This is my first blog. Enjoy. Okay. So, pag natapos nyo na dito, pwede kayong actually mag-capitalize, mag-bold. Halimbawa, gusto nyo maging bold. Bold lang ninyo. Unbold it. Okay. Gusto nyo i-center. Center. Ayan. Basically, these are formatting ng parang Microsoft Word lang. Okay. Kung kayo naman ay magaling sa HTML, pwede kayong mag-click dito. Sa mga beginners, di natin na-advise na mag-click kayo sa text, dito kayo sa visuals. Okay, ngayon i-update na natin itong page na ito. Huwag kalilimutang i-update kasi hindi mag-i-effect yung change ng post. Okay, click update. Ayun, so meron na kayong update doon. Kung gusto nyong dagdagan ng picture, set featured image. Ayan, pwede kayo ditong mag-click and then pwedeng mag-upload, or kung may existing na, pwede kayong mamili na lang sa mga existing pictures. Okay, dito tayo sa pages. Halimbawa sa all pages, okay, makikita natin dito, magdadagdag tayo halimbawa ng page, click add new. Okay, dadagdagan natin ng title, literary. Alright, at pagkatapos natin mailagay yung new page na ito, anong pagkakaiba dun sa page at saka post? Mamaya papakita ko po sa inyo. Okay, pwede na kayong maglagay ng information. Now, nakita nyo ba itong lumalabas na to? Ito yung permalink na tinatawag, kung saan ito yung magsisilbing link kung saan mahahanap yung isusulat ngayon. So, wag nyo na lang pakialaman ito. Okay? Ngayon, pag pinalitan nyo ito, halimbawa, reviews. Ayun. Pag pinalitan nyo yan, hindi ito nag-o-automatic yung literary. So, kailangan i-edit natin. Alright? I-delete natin yon, delete, click OK, at ilalabas niya yung tamang link dito.
ganon yung ating paggawa ng page, and then pwede na kayong mag-type. This page reviews poetry works. Okay? So, magsulat lang kayo ng magsulat. Click publish. Okay? There you go. Now, pwede nating i-check kung lalabas kayo sa browser. Lalagay natin ang URL. Okay? Lalabas ngayon. Ito na yung iyong ginawa. Kanina, wala itong reviews. So, automatic na lumabas na yung reviews dito. Yun ang pagkakaiba ng post at saka page. Ang post, hindi lumalabas sa menu. Ang page, lumalabas sa menu. Ang post ay makikita natin, halimbawa, magkiklik na kayo ng about. Okay. Dito natin makikita yung recent posts. Okay. Nandito na yung my first blog. Kaya kung magdadagdag kayo ng post, balikan natin dun sa dashboard. Pagbalik sa dashboard, i-click lang ito. And babalik kayo sa kung dito yung post natin. Okay, all posts. Ito yung my first blog. Okay? Pwede nating i-edit dito. And then, huwag kalilimutang i-save. Ngayon, tingnan natin yung page. Ito naman ang page. Reviews. Yung reviews, yun yung lumabas dito. Okay, tingnan na ulit natin. Blisswords.com. Alright. So, pagpunta mo ng poems, halimbawa, ayun. Ito yung bagong ginawa nating poems na poem. Ito yung link ng post. Okay? Ito naman yung link ng page. Alright. So, ganun po ang pag-edit natin ng page at saka post sa mga beginners. Gaya na nasabi ko kanina, huwag na munang pakialaman ang mga iba pang menus dito sapagkat maaring mawala kayo at hindi ninyo masundan kung wala kayong technical support. Alright, that's it for now. Thank you for watching. This is Host Wi-Fi Web Solutions Code Literacy Project.